ang kamatayan ay isang nakakatakot na kaganapan kung matamang isipin. Kaya naman ang ideya ng immortalidad ay talaga namang nakakaakit sa pandinig. Sa segment natin sa araw na ito ay sama-sama nating tutuklasin ang mga sinasabing mga kaso daw ng immortalidad. Ito ay aking pinamagatan na ang mga immortal. Ang tatlong Neptites. Galing ang kwentong ito sa mga Mormons. Ayon sa kanilang paniniwala na binisita umano ni Hesukristo ang bansang Amerika matapos nang ito ay mabuhay muli at saka pumili ng 12 apostoles mula sa mga sinaunang mga tao na doon ay naninirahan. Mula sa 12, 3 doon ang tinawag na Neptites na mula naman sa pagiging tao ay ginawang mga anghel ni Hesukristo. Ang kanilang misyon ay tulungan ang mga tao hanggang sa panahon na si Jesus ay babalik ng muli sa lupa sa araw ng paghuhukom. Ayon sa libro ng mga Mormons na ang mga Neptites ay mga immortal at magpasa hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin sa mga piling-pili na mga kaganapan. Si Memnon. Sa mitolohiya naman ng mga Grego, si Menon ay isang hari na siya namang pinaslang nitong si Achilles sa panahon ng digmaan ng Trojan. Ngunit sa kasulatan, muli na namang lumabas ang pangalan nitong si Memnon ng ika-7 siglong BC na napaslang naman daw sa Postomerika. Ngunit muli na namang lumabas ang kwento nitong si Memnon sa libro nitong si Philostratus ilang daang taon matapos na siya ay dapat ay nasawi at ilang libong taon matapos ang digmaan ng Trojan. Tila ba ang haring ito ay paulit-ulit na nasasawi at nagbabalik sa digmaan ilang libong taon man ang lumipas sa nakaraan. Ang mahikero na si Merlin. Kapag nababanggit ang pangalang Merlin, malamang nasa ating isipan ay isang matandang lalaki na may mahabang balbas at may sombrero na patusok. Ngunit papaano nga bang naging si Merlin ay si Merlin? Ayon sa mga libro, ang ama nito ay isang incubus, isang lalaking demonyo na mahilig makipagniig sa mga mortal naman na mga kababaihan. Isa na dito ay ang ina nitong si Merlin. Kaya naman sinasabi na isang immortal itong si Merlin sa dami ng pagpapakita nito sa kasaysayan na ang pinakasikat ay ang kwento naman ng haring si King Arthur kasama na ang babae sa lawa at ang Knights of the Round Table. May mga nagsasabi na itong si Merlin magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin at kasamang pinoprotektahan ang trono ng Inglaterra. Si Nicholas Flamel. Kung Harry Potter fan ka, malamang kilala mo kung sino si Nicholas Flamel. Totoong tao itong si Nicholas na nabuhay ng ika-14 o ika-15 na siglo. Isa itong skolar. Inilaan nito ang kanyang mortal na buhay upang maintindihan ang mga kakaibang libro sa alkimiya na pinaniniwalaan na kanya rin na nagpagtagumpayan na siya namang nagresulta sa paggawa nito sa Philosopher's Stone. Kaya naman walang naniniwala sa kanyang pagpanao ng taong 1417. Sa pananaw ng marami na malamang na pineke nito ang kanyang kamatayan upang walang mag-interes sa kanyang naimbento na siya naman maaaring magdala ng immortalidad sa sino man ang may hawak nito. Ang naglalakbay na Hudyo habang pasan-pasan ni Hesukristo ang krus sa Golgotha ay napatigil ito sa tapat ng gawaan ng sapatos na pagmamay-ari nitong si Ahasuerus. Nang makita ni Ahasuerus itong si Jesus na hapong-hapo at tumigil sa tapat ng kanyang tindahan, ay agad itong lumabas at saka naman pinagsisigawan at sinabihan pa itong si Hesukristo na bakit ka dito huminto. Napatingin sa kanya si Jesus at sinabing, tatayo din ako at magpapahinga, ngunit ikaw ay kailangang maglakbay at ikutin ng kalupaan hanggang sa panahon ng aking pagbabalik sa kalupaan.
Kaya naman kumalat ang kwento ng naglalakbay na Hudyo. Kumalat pa nga ito hanggang sa bansa ng Europa. Kasama sa kasulatan ng banal na aklat ay ang kasulatan tungkol sa naglalakbay na Hudyo. Matatagpuan ito sa Matthew chapter 16 verse 28. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nangatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumarito sa kanyang kaharian. Ang konde ng Saint Germain. Isinilarawan ang kondeng Sir Germain bilang isang napakagwapo at makinis na dugong bughaw. Marami ang nagtataka na tila ba hindi naman ito tumatanda. Kaya naman nagulat ang lahat nang bigla na lamang ito na nagpalipat-lipat ng kastilyo. Ang tala tungkol sa konde ay kumalat ng maigi ng ika-19 at ng ika-20 siglo. Ayon sa tala na marami ang naniniwala na ang konde ay immortal, siya di umano ay ang naglalakbay na Hudyo. Siya din umano ang may hawak ng eliksir ng buhay at nahulaan niyang ang tagumpay ng rebolusyon ng mga French. Sa dami ng mga kalidad ng konde ay tila ba namangha ang marami. Isa dito na siya ay inventor, alchemist. Magaling din ito na pianista. Bihasa ito na mag-violin. Gumagawa rin ito ng awit at tula. Isa sa mga malinaw na tala ay nang kausapin nito ang sugo mula sa ibang kaharian ng taong 1779. Ito ay sa bansa ng Germany. Ngunit hindi nagtagal sinabi na ang konde raw ay binawian ng buhay. Ngunit sa pagtataka ng lahat, walang magarang libing o kahit man lang sana simpleng lamay ang inilaan para sa sikat na konde. Tila siya ay naglaho lamang na parang bula at tila ba wala na ulit sa kanya na nakakita. Mga katinagalog ko, alin po sa sinasabi kong kaso ng mga immortalidad ang sa tingin ninyo ay tila ba tikit sa katotohanan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magagantimpalaan ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.